So yan, may power naman siya. On natin. Ay, sa taas. Yan, nag-green na. Yun. Kung mapapansin nyo, umilaw yung kanyang LCD, no? Ay, yung kanyang backlight, no? So, ang problema na to is LCD. Yan. Ayan yung aayusin natin. Ito model nya. 4257, LED 4257. So, binuksan na rin pala to. Yung ibang tornilyo, maluwag pa, oh. Hindi pa nabalik ng ayos yung ibang tornilyo, mga idol. Mali-mali yung kabit. Pero ang nagbukas na to, yung asawa niya daw. Chinek yata yung loob. Kasi kulang-kulang na ng tornilyo. Bukod doon, sira na yung warranty sticker. Ayan. So may 12 volts naman siya. So ito mga idol, umilaw na yung backlight. Sukatan muna natin yung supply. May 12 volts siya. Yung VGL sa dulo 0.3. Yan. So, wala siyang VGL, no? Ito Bcom to eh. So wala rin, no? So tignan natin yung 3.3 nya, no? Ito VGH. Yan, wala rin. Wala siyang mga, walang supply yung mga VGH, VGL. So tignan natin yung 3.3 kung meron. Saan ang 3.3? Dito ba yun? 12 volts pala to. Wait lang, hanapin lang natin. 3.3. So yan, meron siyang 3.3. So ibig sabihin dito, gumana siya pero hindi tumuloy yung kanyang DC-DC, no? Okay, patayin na natin. So medyo maingay yung mga bata dito, mga idol. Dahil nakita natin na walang ano, abangan natin pala muna yung ano, VGL kung lalabas or kahit VGH na lang. Ayan. So abangan natin yung VGH kung lalabas ba ito. Tutok na natin agad, then on natin yung TV kung kahit may supply ba na pipitik dyan. So wala, no? Millivolt lang yung nakasulat. Wala. Ang gawin natin ngayon, lagay natin to sa ano, buzzer. Check muna natin yung lahat ng capacitor kung may shorted. Kadalasan sa ganitong top board, itong brand na to, yan, Innolux ay may shorted na capacitor. Nakabuzzer yung ating ano,
Lagay lang natin pala yung positive sa ground para mabilis tayo. Positive nilagay ko sa ground, positive ng test probe. So check muna natin kung may continuity yung ground. Yan, meron, no? Para sundot na lang tayo dito. Ay, dito meron, no? Dito sa dulo meron. Baligtara, no? Meron. Itong isa, wala. Dapat kasi isang side lang yung tutunog, no? Yung kabila hindi. Kasi yung isang side ground, yung isa supply. So, pero ito tumutunog baligtaran. Okay. Ito. Wala. Itong maliit. So isa-isahin natin lahat. Ito talaga, meron talaga dito. Ay, hindi kita. Tanggalin natin cellphone. So dito sa part na to meron. Itong capacitor na to. Tumutunog yung tester. May reading siyang 15 ohms. Ganun din dito, no? Ayan, no? So nakaparallel kasi ito. So malamang lahat ng capacitor na circuit na dito is shorted. Ito yun. Yan, ito siya. Nakaparallel kasi yung mga yan, mga idol. So alamin natin baka dito galing sa kabilang side. Ang gawin natin, tanggalin natin yung kabilang side para mabilis tayo mag troubleshoot. Yan. Tingnan natin yung kabilang side kung meron. Wala sa kabila, mga idol. Hindi nagbabuzzer yung kabilang top board, yung left side. So sa kabila nang gagaling yung shorted dito. So hanapin na lang natin. Hanapin natin dito kung wala kasi tayong short killer. Ay, nawala yung short. Nawala nga. Yan, hindi na siya tumutunog. Mukhang sa kabila pala, mga idol, galing. Nandito sa side na to. Ba't nawala? Dito pala nawala yung ground din pala ng kabila, kaya wala tayong na read na continuity dito kasi tinanggal nga natin to. So wala siyang ground. So dito tayo mag-ground. Ground lang natin yung positive para mas accurate. Positive ang gina-ground ko. Itong capacitor na to. So nandito pala ang short sa tatlo na to. Hanapin natin So isa-isahin natin tanggalin yung capacitor muna, then balik natin mamaya. Okay, unang try pa lang natin, nakita ko na yung sira, mga idol. Tanggalin ko yung camera natin. So ito ang sira. Ayan, nakahang yung isang paa. Isang paa lang muna tinanggal ko. Ito lang. Ayan, So nawala yung short dito sa kaparallel niya. Ito, yung capacitor na to, tapos ito. Yan. Nawala yung short dyan nung hinang natin to. Yan, nawala na siyang short. Yan.
Lagyan natin yung positive probe sa ano. Ito ground. So wala na oh. Ito ground kaya tumutunog. Ganon din dito sa kabila. Wala na rin. So ito talaga confirm na kasi tinester ko rin. So yan oh. Testerin natin ah. Pakinggan nyo na lang yung tester. Yan ah, tumutunog. Yan oh. So ito talaga. So tanggalin natin. Testarin natin mga idol, natanggal na natin. Ayan siya oh. So hindi ko nakukuha yung microscope ko ah, kasi nasa loob eh. Ayan oh, testarin ko ah. Ayan oh, shorted. Meron siyang 15 ohms. Ayan, huli agad natin yung sira no, kahit hindi tayo gumamit ng short killer. Baligtarin natin. Ayan oh, kahit baligtarin. Yan o, 16 ohms. Pag binaligtad natin yan mga idol, tumutunog pa rin. Yan, sira talaga tong capacitor. So ngayon ibalik natin yung connection na to, yung tinanggal natin. Then testerin natin yung kaninang shorted dito. So yan, nabalik na natin mga idol yung flex. Ngayon testerin natin ulit. Lagay natin yung positive sa ground. Kasi kapag negative nilagay ko mga idol, tutunog yan sa ano, sa capacitor, pero nawawala. So kaya yung positive nilalagay ko sa ground no, para kung tumunog baligtaran, ibig sabihin shorted. Mas mabilis mo matitrace. Isa yan sa technique natin. So, testerin natin yung kaninang shorted. Ito, yung capacitor na to. Ito ground to. Kaya nakikita nyo 0.03 ay 0.2. So ground kasi yan. Kumbaga nakakonect yan doon sa ground. So yung kabilang paa ng capacitor ang kailangang hindi tumunog. Ito. Yan wala na, hindi na siya tumunog. So ganoon din dito no. Ground, yung kabila hindi. So kanina tumutunog yung baligtaran. So palitan natin tong capacitor nito. Hanap muna tayo sa ibang top board. Kuha muna tayo ng top board. So okay mga idol, dito tayo kukuha no. Palitan na natin. Brush natin para matanggal yung mga excess na flux. Testing mga idol kung may shorted ulit.
Yan, wala na talaga siyang short. So saksak natin, then sukatan natin yung mga supply kanina na wala. Ito pagkakaalam ko ano to 15 volts or 5. So saksak natin, tingnan natin kung lalabas yung mga supply. Ayan. So, nakasaksak na. On natin yung TV. Green ay red indicator. Ayan, nag-green na siya. May ilaw na yung backlight. Check natin yung supply ng BGL. So yan, meron na siyang, ay baligtad yung test probe. Lagay na natin to ngayon sa negative, yung yung black probe natin. Sukat tayo, negative 8. Yung BGL natin, meron na rin kasi may BGL na tayo. Yung BGH natin, 27 volts. Ito, present pa rin yung 12 volts, 3.3. 8 volts natin, Bcom 7. Tingnan nga natin yung tinanggalan natin na supply. Wala palang supply doon. Ayun, 17 volts. So tama nga tayo na akala ko 15 volts. 17 volts pala yon yung supply na nandito. Yan, 17 volts yung masusukat natin dito. Ayan 17.8. So tingnan natin kung may picture na. Kasi kompleto na supply. So I think meron na to. 100% tayo dyan. Ayun lang. May tama na yung kanyang LCD. So sayang May picture na pero may tama yung LCD mga idol. Sayang. So kung mapapansin yung screen niya, may mga guhit-guhit So tinignan ko dito, ito lang naman tinanggal natin kanina So chinek ko kanina yung pin. So nabungi na. Then yung kabilang side hindi pa ayos ang kabit. Ayan So natanggal na ng tuluyan. Nakatagilid. Aroy. Sabi na bungi-bungi. Ito lang tinanggal ko kanina. So ito ang nagbalik na to customer. Ayan. Tinanggal, hindi ayos ang pagbalik. Wala tayong pamalit na to. Yari. Kaya pala hindi buo yung picture. Yan. Yung kabilang side okay yung kabila may guhit-guhit yung kabilang side. Akala ko naman LCD na ang sira. So kaya nag double check ako sa tinanggalan ko kanina. Bungi-bungi na yung pin. May isang nabungi lang pala, hindi naman lahat. So pero itong kabila kasi malala yung bungi. Yan. Pinilit ipasok. Buti chinek ko, tagilid ang pasok ng customer. Dito tayo nagtanggal kanina Ito ayos. Yan Hindi siya bungi. Ito yung kinalas natin. So itong kabila may bungi yung isang pin. Ayan Kita nyo ba? Hindi kasi kita sa camera Ayan So customer yung may gawa niyan hindi ako may gawa niyan. So maayos yung kabit natin kanina. Kapag hindi kasya, wag pilitin kasi ganito ang mangyayari. Mabubungi-bungi Itong isa malala talaga. Kaya pala yung kabilang picture ay kailangan mapalitan ng flex. Yung part na to, ito yata banda dito may walang picture. So ito yun kasi hindi na nakakontak yung mga circuit. Ayan Wag na lang tayo mag DIY or wag na lang nyo gawin kapag hindi nyo kaya.
So yung napapanood kasi sa YouTube, so technician lang rin yung makakagawa, no? Kapag customer yung gumawa nun, so delikado, huwag nyo na lang gawin kasi lalala lang yung sira ng TV nyo. So gumagana naman yun yung napapanood sa YouTube, pero kapag wala kang knowledge sa electronics, may hirapan ka pa rin mag-repair. Tsaka kung hindi ka sanay, so sa pagbalik pa lang ng ribbon or flex, ganito ang mangyayari kapag hindi ka marunong. Kahit pagbaklas na lang ng mga, kunyari backlight ang sira, so gagayahin nyo sa YouTube. Kahit pagbaklas na lang ng LCD, napakadelikado na yan mga idol. Ipagawa nyo na lang sa legit technician. Kasi kung kayo ang gagawa, gusto nyo makatipid, so may chance na mabasag yung LCD nyo kapag hindi nyo kabisado gawin. Yan, sayang, ayos na sana. Pero 100% okay na tong TV na to. Flex na lang talaga ang sira ito. So hindi ko napapakita yung pag-repair na to buo kasi nakita nyo naman nagka-display na siya kanina, pero yun nga, kabilang side may guhit. Gawa nga na tong ribbon.